Another privilege po sa inyo to share the gospel. And before we go to our passage, meron po akong i-share sa inyo na isang professor po. Isa po siyang English professor. Ang pangalan po niya ay si Rosaria Butterfield. So siya po ay isang professor po sa Amerika. And she's hating Christians. So galit po siya sa mga Kristiyano. And in fact, siya po ay lesbian before. And ginamit niya po yung pagiging professor niya to take advantage para maging influence sa maraming tao. So siya po ay nagsimula na mag-research about sa mga religious rights, about sa politics, kung paano po nila pwede or possible na kagalitan yung mga Christians. And para magawa po yun, sinimulan po niyang basahin at intindihan po yung Bible. And sa pagbabasa po niya ng Bible, nalaman niya po yung mga ibang teachings or learnings about Christianity or about God. And ginamit niya po yung mga learnings po niya na yun to attack Christians. So nagsimula po siya or simulat po siya ng isang article sa isang newspaper para sa mga promise keepers. So yung mga promise keepers po, so sila po yung mga Christian organization. Sila po, ino-oppose po nila yung same-sex marriage, marital fidelity, and being a head of the household. So dahil po sinulat po ni Rosaria na article po na ito, marami pong nag-agree sa kanya. Nagsulat po nag-send po sa kanya ng mga emails. And marami din po ang nagalit po sa tao po na ito. And meron po siyang na-receive na isang email galing sa isang pastor. And noong una, nireject po niya, hindi niya po binasa. Dahil hindi siya agree doon sa mga questions at tanong ng pastor po niya. Si Pastor Ken Smith. And meron po siyang question dito kay Rosaria. And some of his question is, how did you arrive at your interpretations? How do you know you are right? Do you believe in God? So those are some questions po
na sinend ng pastor dito kay Rosaria, nung nabasa po ng pastor po na yun, yung article po niya about attacking Christianity. So nagkaroon po ng conversation itong si Pastor Ken Smith at po si Rosaria, at na-invite po siya si Rosaria sa isang dinner. And during dinner po, pinag-pray po nitong ni Pastor Ken Smith si Rosaria. And dito na-realize po ni Rosaria kung gaano ka-holy, ka-merciful yung pinapanalangin ni Ken Smith na isang pastor. And dito, nagsimula na po siya ulit basahin yung Bible in a different way. And on the following days, nag-start po siya na umattend ng Sundays. At ito po yung sabi niya, "One ordinary day, I came to Jesus, Jesus giant, and I was brokenness. Conversion was a train wreck. I do not want to lose everything that I love, but the voice of God sang a genuine love song in the rubble of my world. I really believe that if Jesus could conquer death, He could make right my world. I rested in private peace, then community, and today in the shelter of a covenant family, where one calls me wife and many call me mother." So again, nagsimula lang po siya magbasa ng Bible before para mag-gain siya ng knowledge, and gagamitin niya po yung to attack Christianity. But after she realized about God is merciful, God is holy. In a second time, she read the Bible. Hindi na po, iba na po yung desire po niya. She wanted now to desire the Lord, to know God, and to believe in Him. So tayo po, bago po natin makilala si Jesus, lahat po tayo ay may iba-ibang ways kung paano po natin nire-reject si Kristo. Di po natin kilala ang Panginoong Jesus. Dinidinay po natin siya as Diyos. Ayaw po natin siya makilala. So all of us came from darkness. So we are in the dark before we believe or bago pa natin makilala ang Panginoong Jesus. So this is our need. We need to realize that we need Jesus Christ. So there's no good in staying in darkness. And today we will see Jesus as the light. As the light. So last Sunday po, sinare po ni Brother RJ yung story po yung isang babae na merong sin of adultery. And kung na-remember niyo po yung story, di ba? Yung mga tao po doon, yung crowd, is ready na to nabatuhin para mamatay itong babae po na ito dahil sa kanyang sin, adultery. And Jesus convicted these people. Na kung sino man yung hindi man nagkasala ng isang beses, pulutin niya bato at bumato sa babae po na iyon. And no one did it. Wala pong isang gumawa at lahat po sila ay umalis. So nakita po natin dito kung paano pinakita ni Jesus yung compassion, yung mercy ng Panginoon dito po sa sinful woman. So sa passage po natin ngayong umaga, makita po natin yung debate between the Pharisees and Jesus Christ. I invite you all to stand at ating pong basahin ang ating pong passage this morning. Ako po muna ang magbabasa and then kayo po yung susunod. Verse 12, "Again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life." So the Pharisees said to him, "You are bearing witness about yourself. Your testimony is not true." Jesus answered, "Even if I do bear witness about myself, my testimony is true, for I know where I came from and where I am going. But you do not know where I came from or where I am going. You judge according to the flesh. I judge no one. Yet even if I do judge, my judgment is true. For it is not I alone who judge, but I and the Father who sent me." Verse 17, kayo naman po.
So he said to them again, I'm going away, and you will seek me, and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, will he kill himself, since he says, where I am going, you cannot come? He said to them, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you will die in your sins. For unless you believe that I am He, you will die in your sins. Verse 95. So he said to him, who are you? Jesus said to them, this is what I have learned from the beginning. I have much to say about you and much to tell. He who sent me is true, and I heard the world about it. They did not understand that I was speaking to them about the Father. So Jesus said to them, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but speak what is as the Father does. And He who sent me is with me. He has not left me alone. I will always do the things that are easy for Him, as He saves many believe in Him. Thank you po. Our title for this morning is Jesus, the Light of the World. And I will show you our outline this morning. Ang ating pong main point is we will remain in darkness if we will not believe and follow Jesus. And in our first point, makita po natin yung evidences of Jesus' claim as the light. Number one is Jesus knew His origin and heavenly destination. Second is there are two divine witnesses. And second is there is a warning to those still in darkness. Those are the worldly and willfully ignorant. And number three is the act of living in the light by believing and by following. Let's pray. Lord, we thank you for this morning. We thank you, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay nakakaawit at nagbibigay sa basa inyong Lord God. Thank you for reminding us na kung gaano ka po kabuti sa bawat isa. How your grace, Panginoon, is free, Lord God. We thank you, Panginoon, for protecting us sa mga nakaraang araw, Lord God. For giving us the blessing, Panginoon. And Lord, this morning, nawa Panginoon ay patuloy ka po namin makilala. Patuloy Panginoon na lumapit po kami sa inyo dahil po Panginoon sa pamagitan Panginoon ng inyong mensahe ngayong umaga po na ito, Lord God. Lord, help us to understand. Give us understanding by Holy Spirit. Give us focus, Panginoon. Ilayo po kami, Panginoon, sa any distractions, Panginoon. And Lord, give us wisdom, Panginoon, to comprehend your word. Patuloy, Panginoon, na gawain niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. Dalawang po aming sa madalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So in our passage today po, dito po natin makikita yung second statement or I am statements to Jesus Christ. So before, ang first I am statement po ng Panginoong Jesus is, I am the bread of life. In the book of John, this is the second I am statements ng Panginoon. And ang I am statements po niya is, I am the light of the world. So ito pong I am statements is claims ng Panginoon that yung deity or deity po ng Panginoong Jesus, that He is God. Hindi lang po siya simpleng tao. Ang nangyari po ito, yung kaganapan po na ito sa treasury. I want to show you po a picture kung saan po nangyari yung conversation or yung debate po ng Pharisees and Jews. So dito po yung court of women, and it can handle more than 6,000 people sa place po na yan. And sa treasury, sa color red na line, nandun po si Jesus Christ. Doon po siya nagpro-proclaim. And it is very populated location po in temple. So remember, during this time, meron pong feast, which is yung Feast of the Tabernacle or Feast of the Booths.
And sobrang dami po ng tao kapag sineselebrate po yung feast po na ito. So konting reminder lang po about sa Feast of the Booths. So ito po is ginagawa nilang reminder. Nire-remind po nila kung gaano po sila ginay ng Panginoon in the wilderness. So nagsimula po sila mag-travel from Egypt. So ito po yung book, in the book of Exodus, kung paano po sila nag-travel from Egypt to the Promised Land. So for 40 years in the wilderness, so meron pong guidance, which is yung pillar of fire by night. And dito, nare-remind po nila kung gaano po ka-sustenance, or yung sustenance na binigay po ng Panginoon sa kanila in guiding them, na by placing 4 lamps sa buong, dito po sa temple po na ito. And pag tuwing gabi po, sobrang nag-shine yung temple. Ang kitang-kita po sa malalayong lugar. So again, we are still in the Feast of the Tabernacles or Feast of the Booths. And in verse 12, may proclaim po si Jesus Christ. After po niya, after po nung scene doon po sa woman, no, yung na-caught or caught in adultery. So this is his claim or testimony. Verse 12. Sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, ano yung proclamation ni Jesus Christ? I am the light of the world. So after po mag-claim or yung proclamation po ni Jesus Christ that He is the light, hindi po naniwala yung mga Pharisees. Hindi po naniwala yung mga Pharisees sa claim ni Jesus Christ. So dito, makikita po natin na napakarami pong questions ng mga Pharisees kay Jesus Christ. And in our first point, nagbigay po si Jesus Christ ng proof or evidence na kanya pong claim that I am the light of the world is true. So our first point is evidences of Jesus' claim as the light. Number 1 is Jesus knew His origin and heavenly destination. Jesus knew His origin and heavenly destination. Verse 14. Jesus answered, even if I do bear witness about myself, my testimony is true. For I know where I came from and where I am going. So sabi lang, for I know where I came from and where I am going. So pansinin niyo po yung mga pronouns na ginamit po dito. So, even if I do bear witness about myself, my testimony is true. For I know where I came from and where I am going. So pronouns are referring to himself. I, myself, me. So it is a personal testimony. Personal testimony that I am the light of the world. I am God. I am God incarnate. So ano po yung sinasabi dito ni Jesus Christ? Pero yung Pharisee, sinasabi po nila na hindi sapat na ikaw lang yung nag-witness. Your personal testimony is not enough. And ilan pa ni Jesus Christ, that yung verb, sabi na, for I know, means absolute. Beyond shadow of a doubt, knowledge. So, I know. In first hand, I know. Meron siyang personal knowledge. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi niya sa sarili niya, it is true. I know in myself that my claim is true. Personal testimony. And nagbigay siya ng explanation, bakit totoo yung claim niya na He is the light. Sabi niya doon, for I know where I came from. So sa magaling si Jesus Christ. He came from heaven. Siya po ay pinadala ni God the Father. For God so loved the world that He sent His begotten Son or only Son. John chapter 1 verse 1 to 3.
In the beginning was the Word. So the Word referring to Jesus Christ. And the Word, and Jesus was with God. And Jesus was God. Jesus was in the beginning with God. All things were made through Jesus Christ. And without Jesus Christ was not anything made that was made. So si Jesus Christ po, hindi po siya nag-exist 2,000 years ago. Before 2,000 years ago, nag-exist na po siya along with God the Father and God the Holy Spirit. So He came from heaven. So He is in the beginning. He is the beginning. Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So nagkatawang tao yung Panginoon, which is si Jesus Christ. So alam po ni Jesus Christ kung saan po siya galing. That is why He's proving Himself that yung claim po niya that I am the light is true. Totoo yung sinasabi ko dahil alam ko kung saan ako galing. I'm from heaven. And second thing is, and I know where I am going. I know where I am going. So saan po siya babalik? He will return to heaven. So galing siya sa heaven and He will return to heaven to His Father after 6 months. James chapter 16 verse 28. I came from the Father and have come into this world, and now I am leaving the world and I'm going to the Father. So, ito pong mga Pharisees po na ito, kina-question po nila yung tao na alam yung past and alam yung future. Kina-question po nila yung God Himself. And sabi po ni Jesus Christ, but you do not know where I came from or where I'm going. So ito po pong mga Pharisees po na ito, hindi po alam yung origin ni Jesus. Hindi nila alam kung saan siya galing. Hindi rin nila alam kung saan papunta si Jesus. So yung claims po dito ni Jesus Christ is hindi siya chismis. Hindi siya gossip. Hindi siya galing sa kaninong claims lang na ginamit niya lang to claim that I'm the light. No. It is true. It is a self-proclamation because He knows His origin and He knows His destination. So second proof or evidence that yung claim po niya about the light is true. Second is they are two divine witnesses. They are two divine witnesses. Verse 16, yet even if I do judge, my judgment is true. For it is not I alone who judge, but I and the Father who sent me. I am the Father who sent me. So, ito pong mga Pharisees, wala na po sila makitang ibang witness except Jesus Christ. Because in the Old Testament, ang practice or paniniwala po ng mga Israelites is hindi po enough ang isang witness para ma-prove niya or paniwalaan siya na yung kanyang sinasabi ay totoo. Deuteronomy chapter 19 verse 15. A single witness shall not suffice against a person for any crime or for any wrong in connection with any offense that he has committed. Only on the evidence of 2 witnesses or of 3 witnesses shall a charge be established. So ayun may paniniwala nila na hindi enough yung isang witness lang na sabihin niya sa sarili niya yung claim or paniwalaan yung tao na yun about his claim. Kailangan merong 2 or 3 na claims or witnesses para paniwalaan yung tao na yun. So ito mga Pharisees hindi pa naniniwala sa claim of Jesus Christ that I am the light of the world. Sabi niya, in your law, it is written that the testimony of people is true. So in your law, even though God, sa Kanya po galing yung law na yun, but in your law, in your distorted law, ay yung paniniwala po nila. So hindi po sila naniniwala sa single witness. Naghanap po sila ng iba pang witnesses na mag-prove na totoo ba yung sinasabi ni Jesus Christ.
So sa gospel po, throughout the gospel or throughout the life of Jesus Christ, ang witness po or proof or evidence is required or requirement or necessary para sa isa pong tao para maniwala. Dahil tayo pong tao is to see, is to believe. Tama? Hindi po tayo maniniwala without seeing, without proof. So, si Jesus Christ po, He showed some miracles to prove about His deity. And there are some witnesses na mag-prove po about Jesus Christ is God. So, hindi na po miracles, kundi rin po witnesses. John the Baptist, disciples, tsaka yung followers po ni Jesus Christ. So, they are the witnesses na to prove na si Jesus po ay Diyos. Pero sa scene po nung time po na ito, is Jesus Christ the only one proclaiming? No. In the Old Testament, Jesus or His Father is proclaiming about His Son. Sabi ni Jesus Christ, I am the Father who sent me. In verse 8, and I am the one who bears witness about myself, and the Father who sent me bears witness about me. John chapter 5, verse 36 to 37. But the testimony that I have is greater than that of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very work that I am doing, bear witness about me, that the Father has sent me. And the Father who sent me has Himself borne witness about me. His voice you have never heard, His form you have never seen. So paano tinatestify ni God the Father Jesus Christ? So in the Old Testament, over more than 300 prophecies about Jesus Christ po ang natupad in the New Testament. In the Old Testament, over 300 messianic prophecies. So before pa po pinadala si Jesus Christ, God the Father Himself, He testifies about Jesus Christ. Mayroong isang isisilang na magiging tagapagligtas ng buong mundo. So again, nagbigay po dito si Jesus Christ ng proof, ng evidences. Sinasabi po ng mga Pharisees, that is not true. Sa proclamation po ni Jesus Christ na, I am the light. But because of that, sumagot po si Jesus Christ. May claim, yung claim ko ay totoo about me, the light. And this is my evidences. And alam ko kung saan ako galing. I know my origin. I'm from heaven, and I know where will I go, which is in heaven. And another proof is hindi lang ako yung nagwi-witness sa sarili ko. It is also the Father. It is also the Father. So meron pong isang artist ang nagangalang Thomas. Sino po sa hindi ko mahilig mag-drawing? Or nag-try na po mag-drawing? Ayan, so mga artists. So kapag po pa meron kayong mga artwork, ano po yung pinakahuli niyo pong nilalagay sa paintings niyo or sa drawing niyo? Signature. Diba? Signature. Kasi ikaw yung gumawa po nun. So meron pong isang master ng artist na pangalan po niya ay Thomas. So siya po ay, meron siyang unique na way kung paano siya mag-paint, kung paano siya umagod ng brush. And meron siyang unforgeable signature na no one can any replicate it. Hindi pwedeng magaya yung firma niya. So very unique. So isang araw po, merong isang art collector ang naka-receive or nagbebenta sa kanya ng isang artwork, ng isang painting. Ang kiniklaim po na yun na galing ako kay Thomas, na binibenta niya dun sa art collector. So itong art collector, hindi po siya sure. He is uncertain na authentic ba, galing ba talaga yun kay Thomas? Painting ba talaga yun kay Thomas? So ginawa niya, pumunta siya sa shop ni Thomas. So bumiyahe siya sa shop ni Thomas.
And then, pinakita niya yung painting. So, itong si Thomas, sinuri niya yung painting. So, ang sinabi niya, nung sinuri niya yung painting na yun, yes, this is undoubtedly my work. Sa akin yung signature. Alam na alam kung paano pininta yung ways, kung paano pininta yung artwork or yung painting. Yung strokes ng brush, alam ko. After nun marinig ng art collector, so na-relieve siya. Na, totoo nga, sa kanya nga galing to. So only the master, siya lang po yung kayang makapag-verify kung sa kanya ba talaga yun, or authentic ba yun, without uncertainty. So in the same way, so Jesus claimed to be God. Wala pong yung claim po niya as God is wala pong makaka-replicate. Wala pong makakapagsabi, wala pong makakapag-claim na iba. He is the God. And how He proves it, how does He verify it? His works, yung ways po niya, yung actions po niya, yung identity po niya, yung fulfillment po ng prophecies, yung resurrection, and God the Father. And another proof, imagine na tinatanong po ng mga Pharisees na hindi naman totoo yung sinasabi mo or claim mo. But Jesus Christ is sinless man. Sinless, hindi po siya nagkasala. He will never lie. So yung claim po niya is, about the light is true. Jesus Christ is true. So just as the art collector, katulad po ni Thomas, we can also trust the claims of Jesus Christ na nakita po natin sa Bible. Binigyan po tayo ng Panginoon na sources, which is of Scripture, to verify who is God, to know who is the Lord, who is Jesus Christ, and we need to trust the Word. We need to trust the Word. So do you believe? Naniniwala po ba kayo na sa claim of Jesus Christ na He is the light? He is the light. He is God. He is the hope. Do you believe it? Or meron pa rin po kayong question sa deity ng Panginoong Jesus? Hindi sabi kasi nung iba, si Jesus Christ daw is just a wise man. Si Jesus Christ daw is just a prophet. Probably they're correct. You still have that challenge in believing Jesus Christ. So it is clear that Jesus Christ is God. He is God incarnate. So do you have a clear understanding sa identity po ng Panginoong Jesus? So, that is His first, ay po yung claims or proofs na binigay ng Panginoon. So dahil po sa nangyayaring debate, these Pharisees, dahil po sila po ay very ignorant about Jesus Christ, nagbigay po siya ng proof. In a second, nagbigay na po siya ng warning. Nagbigay po siya ng warning to those still in darkness. Verse 21. So he said to them again, I am going away and you will seek me. You will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, will he kill himself? Since he says, where I am going, you cannot come. So ito pong mga religious leaders po na ito, iba kanina, hindi po nila alam kung saan galing ang Panginoong Jesus. At hindi rin po nila alam kung saan papunta si Jesus. And that is the sign of living in darkness. They are unbelievers. So ito po mga Pharisees, alam naman po natin ang mga Pharisees po, kabisado po nila ang Bible in the Old Testament. So sila po yung taga-batupad ng laws of God. But they himself, hindi po nila kilala ang Panginoong Jesus.
they are still in the dark. Ano po ba yung living in darkness? Living in darkness is three things: the death, ignorance, and sin. When you are in darkness, you will die. You are spiritually separated from the Lord. Pangalawa is ignorance. Ignorance means hindi mo alam yung katotohanan. Pangalawa is sin. You are living in sin. You are living in the darkness. So in the Bible, darkness means spiritual blindness. You are blinded. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in their case, the God, which is Satan of this world, has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So by default, tayo po ay in the darkness. Why? Dahil po sa ninuno po natin. Dahil po sa curse of man. Dahil po sa sin. We are in the darkness. So without Jesus Christ, we will remain in darkness. We will remain in death, in sin, in ignorance. And ayun po ang original destination po natin before Christ, without Jesus Christ, is hell. There's no hope. There's no guidance. There is no truth. So that is spiritual blindness. So nagbigay po ng warning si Jesus Christ kung ano mangyayari sa Pharisees or any non-believers kung sila po ay mag-stay, mananatili in darkness. Sabi doon, I'm going away and you will seek me and you will die in your sins. Again, sabi ni Jesus Christ, I'm going away and you will seek me and you will die in your sins. So 3 times po binanggit yung word na die sa passage po natin today. At yung die po na ito is hindi physical death, kundi eternal death. Eternal death, which is yung forever separation sa Panginoon. So, ibig sabihin po dito ni Jesus Christ, I'm going away. So, darating ang panahon na may mga tao na magsisik sa Kanya, but it's too late. It's too late. Wala nang second chance. It's too late. So, until now po, yung mga tao po sa Israel, yung mga Jews, yung ilan po mga Hudyo po sa Israelites, until now, they are not believing. Di po sila naniniwala na si Jesus or dumating na po ang Messiah. Until now, they are searching. Paparating na ang Messiah. So, hindi nila alam, dumating na siya 2,000 years ago. Kaya sabi ni Jesus Christ, the day will come. Then, I am going away and you will seek me. But you will die. You will die in your sins. You will die in your sins. So that is the consequence. If you choose to remain in darkness, you will die in your sins. Sabi po ni William Burkitt, better 1,000 times to die in a ditch or canal than to die in our sins. So think of any worst cases na pwede po kayong mamatay. Iba, pwede kayong masagasaan, pwede kayong puro sa sakit, sa pain. Do you think that is the worst? Do you think that is the worst case na pwede kayong mamatay? No. The very worst case na kayo po ay mamatay physically is to die in your own sins. Again, to die in your own sins. Kaya mamatay pa, kaya masagsahan ka ba dyan? Di ba? But you have Christ. No, walang saysay kung paano ka namatay physically. But it will be worse if you will die in your sins. So, ang Panginoong Jesus po, kaya po siya bumaba dito sa lupa, siya po ay namatay para sa ating kasalanan. So, do you want to die in your own sin?
Gusto niyo bang mamatay sa sarili niyong kasalanan? Ang Panginoong Jesus namatay na siya para sa ating kasalanan. But if you die in your own sin, it will be eternal separation, eternal death in hell. So paano ba reject ng mga Pharisees si Jesus Christ? So ito po yung signs na pwede po makita at ma-examine po natin sa sarili natin if we are still in darkness. Number 1 is being in world or in the world or worldly. Verse 14, but you do not know where I came from or where I am going. You judge according to the flesh. You judge according to the flesh. So they are in the world. So bakit hindi po makita ng mga Israelites or ng mga Pharisees or mga religious leaders yung katotohanan? Because they are in the wrong standard. So very man-centered. Sila po ay patuloy na namumuhay in the flesh. They are not spiritual. They are not spiritual. Verse 19, they said to him, therefore, where is your father? So ito po yung tanong po ng mga Pharisees na sinasabi po na yung claim ko is I testify not just about myself. So hindi lang ako nag-testify sa sarili ko na I am the light. It is also the Father. So sabi ng Pharisees, asan yung father mo? Wala kayong makita. Patay na si Joseph. Siguro iniisip nila si Joseph yun. Yung tinutukoy ni Jesus Christ na I testify about my Father. So makita niyo kung paano po mag-isip yung mga Pharisees. They are man-centered. They are worldly. They are arrogant. So, sabi pa doon, hindi din nila alam kung saan galing si Jesus Christ. Ang alam lang nila, si Jesus Christ, galing siya sa Galilee, sa Nazareth. Hindi nila alam na siya ay galing sa langit. In verse 22, sabi doon, so the Jews said, will he kill himself? Since he says, where I am going, you cannot come. So very, the way nila i-approach yung sagot or yung proclamation ni Jesus Christ is very literal. So ang thinking nila na, sabi kasi ni Jesus Christ, I'm going away and there you will not come. You cannot come. So siya sa pupunta. Magpapakamatay, mag-suicide pa siya. Kasi tayo makapunta doon kapag nag-suicide siya or di natin siya pwedeng sundan doon. So very literal. Ganun po sila mag-isip. In verse 18, sabi niya, I am the one who bears witness about myself, and the Father who sent me bears witness about me. So, where is your Father? And answer, sabi pa ni Jesus Christ, you know neither me nor my Father. So you would not know my Father also. So dito, kinonfirm po ng Panginoong Jesus that they are unbeliever. Hindi po nila kilala ang Panginoon. Even ito po, mga Pharisees po na ito, nag-aral po sila ng Bible. They are, kabisado po nila ang Bible. But sabi ng ni Jesus Christ, you don't know my Father. You are not Christians. You are not believers. And sabi pa niya sa verse 23, you are from below, and I am from above. You are of this world, and I'm not of this world. So, they are in the world. They are worldly. They are in the darkness. And second sign that you are in darkness is willfully ignorant. Willfully, ibig sabihin, even though alam mo na yung katotohanan, you don't want to believe. You don't want to believe. Verse 25, so they said to him, who are you? Jesus said to them, just what I have been telling you from the beginning. So another realization or another confirmation na ito mga Pharisees po, they are not believers. They don't believe. Sabi ng Israelites or ng Pharisees,
Sino ka ba? Sino ka ba, Jesus Christ? So sabi ni Jesus Christ, or paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, nung simula pa lang. Di ba? Nung simula pa lang, sinasabi ko na kung sino ako. Until now, hindi niyo pa na ako kilala. So, willfully ignorant. So, they do not believe Jesus Christ. In verse 27, they did not understand that He had been speaking to them about the Father. So, hindi po nila kilala ng totoo ang Panginoong Jesus. Ang problema po dito, siguro pwede natin isipin na siguro noong mga time na nagpo-proclaim si Jesus Christ, in His early part ng ministry niya, siguro hindi napapakinggan ng mga Pharisees. But that is not the problem. Andun sila, napapakinggan nila yung proclamation ni God or ni Jesus Christ that He is God. But the problem is, unintentionally, they are not willing to believe. Nire-reject po nila yung sinasabi ni Jesus Christ. No, I don't want to believe. No, you are not correct. You are not true. Hindi ka totoo. So, willfully ignorant. Ayaw po nilang paniwalaan. So, meron pong isang terminology or saying, yung mga military. So, kung familiar po kayo sa warning shot across the bow. Warning shot across the bow. So, ito pong ginagawa nila na tactic noong ancient times, na kapag po magkakaroon ng collision between sa dalawang barko, so babarilin po nila yung way po ng barko po na yun para mag-turn, para hindi sila magbanggaan. So that is the warning shot. So warning shot para magbigay warning doon sa boat na yon na papunta sa direction nila para mag-change ng course. So at the same time, si Jesus Christ po they're giving the warning. Ano yung warning? You will die. You will die. Pero yung Pharisees, are they willing to believe, to accept Jesus Christ? No. They still keep on rejecting the Lord. Meron po ko isang napanood na isang content creator. Siya po ay nag-share po ng gospel. And ang question niya po, first question niya po, is do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus? Sa Amerika po ito. And then, habang pinapanood ko po yun, yung mga tao po na tinatanong niya, so, isa na po yung answer nila, no. No. I don't believe in Jesus. No. Tapos yung pag mag-attempt siya na i-share, no, they are not willing. They're not willing or they are not interested. So there's so much darkness. So until now, marami pa rin po nag-reject sa Panginoon. So, siguro sa atin, no, dito sa bansa po natin, even sa outside, di ba, you will see people that rejecting Jesus Christ. They believing naniniwala sila sa higher being. No, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. So the world is in darkness. So the question is, are you still in darkness? Do you still live worldly? Do you still willfully ignorant? Do you still reject the Lord Jesus Christ? So kailangan po natin i-examine yung sarili po natin. Namumuhay pa rin ba ako sa darkness? Worldly pa rin ba ako? Mahal ko pa rin ba yung mundo? Or nire-reject ko pa rin ba yung truth about Jesus Christ? If you're still in darkness, ano yung warning ni Jesus Christ? You will die. You will die in your sin. And again, it is very
concerning to die in your own sin. That is why meron na pong solution ng Panginoon Jesus. There is a solution. He sent, pinadala niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, and He died on the cross for our sin. And that is our third point. How should we act? This is act of living in the light. Number 1 is by believing. Verse 24, I told you that you would die in your sins. For unless you believe that I am He, you will die in your sins. So, basahin po natin dito yung word na unless. Unless. It's a word of grace. So, either or. Maniwala ka or hindi ka maniwala, you will die. Maniwala ka, you will not die. So, wala pong gitna. No? I hope so. Walang gano'n. So, we always, I hope sure. Sabi nga nung isang commentator. So, unless you believe that I am He, you will die in your sin. If you will not believe, you will die. If you will believe, you will live. So, ganun lang. Ganun po yung sinasabi dito ni Jesus Christ. So, unless you believe, yung verb po na ito is in aorist tense, ibig sabihin with urgency. With urgency. But with urgency, you should act immediately. Hindi bukas, no? Hindi next month, hindi kapag okay ka na, dumunto ka na lang mananampalataya. Hindi yung, na lang kapag meron ng proof. Kapag may nangyari ng kababalikan sa buhay ko, doon na lang maniniwala. Next time na lang, kapag may nag-share sa amin. Next time na lang kapag nadala ako sa emosyon. Next time na lang kapag merong sign. But Jesus Christ, sabi niya, believe. We need to believe now. You need to believe now. Why? Sino po sa inyo ang sure na buhay pa po kayo bukas? Wala. But if ganito po yung nangyari, so there's no chance. There's no second chance. Wala pong purgatory. Either you believe. Unless you believe, you will die in your sin. But you need to believe. Acknowledge na kayo po ay may pakasalanan. Acknowledge na you need a Savior. So it is the only option. Jesus Christ is the only option for salvation. Unless you believe that I am He. And in verse 28, so Jesus said to them, When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but I speak just as the Father taught me. So when you lift it up, it refers to crucifixion. We need to believe what Jesus did. That He sent by the Father, at siya po ay ipinako sa krus. At hindi na po din natapos yung story. In the third day, He resurrected. At siya po ay pumunta o namakat sa kalangitan. He is alive. Jesus Christ is alive. And even sa atin po, we have hope. And after death, there is a resurrection with Him. With Him, if you are in the Lord or in the light. Isaiah chapter 52 verse 30, Behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and shall be exalted. So do you believe in Jesus? Do you believe in His crucifixion? And second is by following. By following. Verse 12. Balik po tayo sa verse 12. Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.
whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So whoever follows, this is um, the chance for us. This is the offer, the greatest offer. Whoever follows me. Follow means to walk in the same road. To walk in the same road. To be a disciple. Your willingness na i-commit mo yung buhay mo sa Kanya. Ang Panginoon po is hindi siya ina-accept yung belief na half-hearted. You should also be a follower. You should also be a follower. So hindi lang head knowledge na Jesus Christ is God, Jesus Christ can save me, but you need also to trust and obey. Again, you also need to trust and obey. Luke chapter 9, verse 23 to 24. And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. So gamitin po natin yung buhay natin to serve the Lord, to be a servant, na gawin po yung kalooban ng Panginoon. Ano man yung command ng Panginoon. Do everything for His glory. So again, the offer is follow me, believe in me. And there are two things na mangyayari po if we follow Jesus Christ. So whoever follow me will not walk in the darkness. Pag tayo po ay naniwala sa Panginoon, nanampalataya sa Kanya, nagtiwala sa Kanya na buong puso po natin, we will not walk in the darkness. So in science definition po, darkness is the absence of light. So, di naman po talaga nag-exist yung darkness. Nag-exist lang po yung darkness kung wala pong light. Wala pong light. So, natry nyo na po ba na dumaan sa isang obstacle, sa isang puzzle, tapos naka-blindfold? So, ano yung feeling? Mahirap. Di ba? Mabubunggo ka, manatalisod ka, madadapa ka. So, wala kang assurance if you will wala kang assurance kung pupunta ka doon sa goal or doon sa finish line. But if you have the light, you will no longer walk in darkness. Ano ba ibig sabihin nun? You will not walk in darkness. Ibig sabihin, you will not be ignorant. Hindi ka na, you will know the truth. You will know the truth. Wala nang confusion. Wala nang takot because you have the light. You will not be a slave of sin. Of course, you will still commit sin. Magkakasala ka pa rin, but you will not remain. You will not love the sin anymore. You will now hate sin. Sabi sa John chapter 12, verse 4-6, I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. Mag-i-stumble pa rin po tayo, magkakasala pa rin po tayo, but we will not remain in darkness. So that is the first result of following the light. The second result is we will have the light of life. So we will possess the living light. Magkakaroon po tayo ng spiritual light. Mararescue po tayo from darkness. So we will be born again. Magkakaroon po tayo ng new identity. And of course, we will have eternal life. We will have eternal life. Hindi na po tayo madudoom sa hell. Hindi na po tayo mapapunish eternally sa hell. But ma-restore po yung relationship natin sa Panginoon. And we will be with Him in the second coming. We will have guide. Meron po tayong personal guidance kasama si Jesus. What a blessing.
na napakahirap pong mamuhay in this world full of darkness without light. Without the light. Puno-puno po ng temptation. So, masarap pong mamuhay sa sin. Di ba? Na mahirap pong mabuhay na in your own righteousness, you can nang maging against ka sa mundo. That is why we need the light. We need the light. And again, the second is what? You will have the light of life. Hindi ka lang basta magkakaroon ng eternal salvation, but you will, binigyan din po tayo ng Panginoon to be a light as well. To be a light to others. To help others. Philippians chapter 2, verse 15 to 16. That you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not ruin in vain or labor in vain. So you can also be a light in your society, in your environment. You can share the word. You can share the light in this dark world. Sino po sa inyo yung familiar sa escape hatch? Escape hatch. So nakita na po ba kayo sa isang bus na mayroon po doon parang hammer. Tapos sabi lang, in case of emergency, break this glass. So escape hatch po, ay po yung pwedeng paglusutan po natin kapag tayo po ay nasa kapamakan. Tama? Pwede po tayo, nasunog po yung bus. And nalock na siya, wala ng power or something. So that is our escape hatch. Meron din po sa barko or sa submarine, meron pong escape hatch. Meron din po sa airplane. Di ba? Kailangan mo nga lang ng parachute kasi di ka pwede tumalon doon. Di ba? Tumalon ka ng parachute. Nang walang parachute, wala din. So, meron pong escape hatch. So, yung mga Hudyo po, again, they are in danger. And what is the escape hatch? The escape hatch is Jesus Christ. And there's no any available escape hatch. It is only Jesus Christ. It is only the Lord Jesus Christ. Kung nais niyo pong makaalis sa darkness, you need to seek the Lord. You need to believe in Him because He is the only way. He is the only truth. He is the only life. He is the light of the world. So unless you believe, hindi po kayo makakawala sa darkness. You will still remain in sin. You will still remain yung original destination nyo, which is hell. And you will still remain ignorant. But the offer is unless you believe. The offer po ni Jesus Christ is believe in me. Believe in me. But that belief is just not believe or faith na head knowledge or temporary faith. Sabi nga ni G. Vernon McGee, faith alone saves, but faith that saves is not alone. So for those who still in darkness, the offer is, ano po yung offer? Believe. Believe in the Lord Jesus Christ. But for those who are Christians, you need to remain in the light. Walk in the light. Magpatuloy po kayong naisan ang Panginoon. Magpatuloy po kayo na isip ang Panginoon. Yes, you will still fall in sin. But the promise is you will not remain in darkness. Sabi po dito, following Jesus does not guarantee you prosperity. Your life on this earth may be hell.
Your life may be plagued with famine, sickness, death, and calamity. You may never get what you long for on this earth. But in Christ, you have an eternal hope that cannot perish. The trials of this life cannot separate you from the love of God that is in Christ Jesus. So, while you walk in the wilderness of this life, you still have Jesus. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. In the midst of trials, you have the light of life. You have Jesus, and that's all you need. That's all you need. So, ang gusto kong question na iwan po sa inyo ngayon is, do you want to live in the light? Do you want to live in the light? So you need to commit yourself in Jesus Christ. You need to believe. You need to put your faith in the Lord. Because again, without Jesus Christ, you cannot get out in darkness. Without Jesus Christ, you cannot save. Or you cannot be saved. Without Jesus Christ, hindi po kayo makakaalis sa sin na meron po kayo ngayon. Without Jesus Christ, you will still remain ignorant. Without Jesus Christ, wala po kayong hope. You still have this fear of death. You still have this fear of death. So until there is a time, sabi nga di ba kanina, respond with urgency. Believe today. Believe today. So, will you reject or receive Jesus Christ? If you reject, you will die in your own sin. But if you receive, you will have the light of life. You will have the light of life. Before po ako maging Christian, nung ako po ay bata, mahilig po kasi ako sa sci-fi movies. Sino po din sa inyo mahilig sa sci-fi? Ayan, so about sa aliens, about sa iba't ibang worlds, sa mga travel, time travel. So mahilig po ako manood noon ng bata po ako. And nung hindi po ako believer, every time na ako po ay bago matulog, lagi po ako nag-iisip. Dahil takot po ako mamatay. Dahil napapanood ko yung mga bagay na yun, ang iniisip ko, saan kaya ako mapupunta kapag namatay ako? And ang thinking ko, ang parang nag-fear ko before, kasi pag namatay ako, di ko na makita yung future. Hindi ko na malalaman kung sino yung magiging apo ko or kamag-anak ko. Wala na akong alam sa buong bagay. So dumating na pa sa point na inisip siya din yun. So ano kaya mangyayari sa future? Mangyayari kaya yung time travel? Mangyayari kaya yung something? So ganun po yung thinking ko before. So I have fear in death. Di ko alam kung saan ako pupunta. That time I was ignorant. That time I was in the darkness. I have no hope. I'm living sa fear in death. Na alam ko nakita na chance. I know God, I know Jesus Christ. Nagsisimba naman ako before. But wala akong trust, wala akong hope. Alam ko kung nabibigay po sa akin or narigisin. And it is very a blessing na nakilala ko po ang Panginoong Jesus. Na nakita ko po in reading the Bible, it gives me hope. Binigyan po ako nito ng pag-asa na meron pa rin pong life after death. There is life after death. So do not reject Christ. Do not be ignorant about Christ. Maybe some of us, we are not yet fully believing or trusting the Lord. But when will you act? Kailan po na tayo totohanin po natin na manampalataya sa Panginoon? What if the doors is shut? Wala na pong second chance. So, ang message po ng Panginoon sa atin today,
unless you believe, you will remain in darkness. But if you believe and follow Jesus Christ, you will have the life of life. That is the invitation today. Believe and follow the Lord. Let's stand po and pray. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe po na binigay niyo po sa amin ngayon. Lord, we know, Lord, na some of us may still be living in darkness. Lord, we thank you for giving us a hope today. Thank you, Panginoon, for giving us a clear understanding about Jesus Christ as God, as a Savior, who came to seek the sinners, who came to save our souls, who came to give hope, who came, Lord, to pay for our sins, so that hindi po kami mamamatay sa aming pong sariling kasalanan. Lord, how concerning, Lord, to die in our own sins, to live eternally in hell, to be punished in hell. But because of your love, O God, you sent your Son Jesus Christ to die for our sins. Lord, help us to respond. Help us, Panginoon, dun po sa mga tao, Panginoon, that they're not truly yet receiving and believing the Lord Jesus Christ. Lord, give them the desire to seek Jesus Christ in their own. Na makilala po kayo nila, makita po nila kung gaano po kayo kabuti sa buhay po nila. Lord, help us, give us the faith that we need to trust in the Lord. And Lord, for those who are in the light, Lord, may we continue to walk in Jesus Christ. Na magpagamit po kami sa inyo, Lord, mas naisin pa po namin na makilala po kayo, Lord God. Patuloy, Panginoon, ibigay niyo po kami ng path, ng guidance. Help us, Panginoon, to glorify your name, to be your servants, O Lord. And Lord, use us, Panginoon, to share the light to others. To give light, Panginoon, for friends, families, to share the light, Panginoon, for our workmates, to those who still in the darkness. Give us a compassion heart, Lord God, a passion heart and intentional and willing to share the gospel to them. Lord, help us, Panginoon, to remind them that you are the only way of salvation. Lord, we thank you for this message. And nawa, Panginoon, in this message may we act accordingly, Lord God, by believing and by following you, Lord. E patuloy, Panginoon, na maging buhay, Lord God, ng inyong salita. I believe, Lord, that your words are still active, changing lives, saving lives, Lord God. And nawa, Panginoon, ikaw lamang din po ang gumamit po nito, Panginoon, in this dark world. Maraming salamat po sa patuloy na grasya, sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay niyo po sa amin ang mensahe. Kailangan po kami sa matalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. I invite po Pastor Jason for our communion. First Sunday ho tayo, but we decided to postpone it the week last Sunday because magkakaroon po supposedly ng baptism na hapon. But yet, we will continue ho yung ating communion. So that next month po it's going to be last Sunday ulit. So we're doing this po to give way dun sa mga ibabaptize. Meron po tayong 3 pong candidate po na ibabaptize. Praise the Lord. But for now, they will not. They have to wait for their baptism the next month before they partake for ating communion. Sa mga
matagal na ho natin kasama sa mga baptized na po. You are galing ko kayo sa imong church, Christians na, you can partake po. Communion, if you have not yet been baptized, so just approach us po, approach me kung gusto niyo pong mag-join sa baptism po next sa Alpha. Ano po, meron din po baptize sa Dinalupihan so that you may already partake po yung Lord's Supper. Lord's Supper po is a privilege for the Christians. But we need to confirm po if a person po is a Christian, not only hindi lang po yung siya, kundi pag ininig yung mga tao sa paligid nila, and that can only be affirmed by baptism. At sa mga dati na akong nabaptized, or if you're Christian po and yet you are, if you know that you are living in sin, you have to confess now before you take the communion. If you're not ready to confess, you better not to take the communion because that will be taking the communion in an unworthy manner. So, in-explain ko na mabuti. But kung bago kayo dito, no, wala kang problema. Mamaya po is, meron ko ditong tatayo, and then sa mga radio, you can partake. And then sa mga hindi po, walang problema. Just sit down, no judgment po, because this is really a privilege po for the children of God. But we just want to do this po in a manner ho na pleasing po sa Panginoon. And we follow ho yung sinasabi ho ni Paul. Let me read ho yung 1 Corinthians 11. 2 Corinthians 11, before we, verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed, he took bread. Siguro po we can set up the elements po dito. In 1 Corinthians 11:23, Paul says, For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also I took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's read po yung warnings of verse 27. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Again, ang unworthy manner po dito is not disqualifying the sinners. It's actually cleansing or disregarding the sin, okay, from the person before po siya mag-take ng communion. So, I just want to reiterate po yung part po na yun. It's not discriminating, hindi siya judgmental. Kung sabi lang ni Paul, before we take the communion, we have to disregard the sin at magagawa ko natin yun by examining ourselves, and before we take, we confess before we partake. Alright, so siguro we'll give each one a couple of minutes to confess any sin that you have, any bitterness, anger, lingering on a temptation or sin, before we take po the communion. Tayo po ay Panginoon Diyos, patuloy kami lumalapit sa inyo, Lord.
Because you are the light. Kayo po ang liwanag ng mundo pong ito. At kung sino mang lumapit sa inyo ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi sa liwanag. Subalit tinatanggap din namin, Lord, ang katotohanan na we still sin. And with that, Lord, we have to confess because hindi ko namin kayang manatili sa kaliliman. Because it's a contrast, Lord. Light and darkness cannot coexist together. We have to choose kung saan po kami mananahan. And we will choose light, we will choose life, we will choose you over this world, over our flesh. Lord, salamat po sa mensahe niyo sa umaga po nito. Indeed, Lord of God, na alam po namin, kayo ang patuloy na nagpapaliwanag ng iyong katauhan sa bawat isa galing sa iyong salita. Patuloy niyo po kami, Panginoon. Patawarin, Lord of God, sa mga kasalanan na gawa sa nakaraang buwan, nakaraang linggo, kahapon. Lord of God, patuloy po kami papakumbaba. Kaya Lord, patuloy maglinis ng pusong ito, ng isipang ito, ng bibig na ito. At patuloy, Lord, maging kalugod-lugod sa inyo ang buhay na ito. Sa iyong grasya, sa iyong kalakasan, para sa iyong kalulatian. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. We cannot take it. Thank you.